Snatcher sa Cebu. Lumaki akong masamang tao. Maaga kasing naulila sa mga magulang na mga latak din sa lipunan. Kaya napasama sa mga masasamang damo ng kalsada. Sa murang edad, lulong na ako sa serbesa, yosi, damo, sugal at kung ano-ano pa. Sa edad na 10, nandurukot na ako sa mga terminal at mga palengke. Nang mag-15 at magkaroon ng lakas na loob, nang hold up na rin gamit ang ice pick o maliit na kalawanging kutsilyo. Ang hindi ko alam, ang masasama kong gawirin pala mismo ang maghahatid sa akin sa isang kahilahilakbot na yugto ng buhay ko. Yugtong dinamay pati ang pinakamamahal na bunso kong kapatid. Yugtong hindi ko na magawang matakasan hanggang ngayon. Kumusta po, Sir Jupiter? Itago niyo na lang ako sa pangalang Ivan. Isang dating pusakal na snatcher at holdupper dito sa Cebu City. Dati, kasi tumigil na rin ako nang mangyari itong ikikwento ko. Tungkol po ito sa isang malagim na pangyayaring naglagay sa amin ng kapatid ko sa bingit ng kamatayan. 2018, 17 years old pa lang po ako noon. Natatandaan kong isa yung maalinsangang gabi sa kilalang Dalan Kulon ng Cebu. Naroroon ako, nag-aabang sa isang hindi masyadong mataong bahagi ng kalsada. Naka-jacket na may hood, kahit hindi naman umuulan. Subalit nakakubli sa loob ang dala kong maliit na kalawanging kutsilyo. Palinga-linga, kinikilatis ang bawat nagdaraan para malaman kung sino ang pwedeng biktimahin. Hindi ako pwedeng magkamali. Kasi ilang araw nang nilalagnat ang kapatid kong si Julius. Kailangan ko ng mas malaking pera pambili ng gamot, prutas at uulamin niyang gulay. Pasad 8:00 nang mamataan ko ang isang lolang mag-isang naglalakad. Mukhang mamahalin ang blusa at palda nito, pati na ang leather na shoulder bag. Kapansin-pansing mahigpit ang hawak niya sa bag. Halatang may iniingatan kung ano sa loob. Ilang minuto ko siyang sinundan ng palihim habang hawak ko na ang patalim sa loob ng jacket ko. Nang mapadaan siya sa bungad ng iskinitang walang tao, mabilis kong hinablot ang kanyang bag para sana itakbo. Subalit sadyang madiin ang kapit ng matanda sa bag. Nagmamakaawa siyang huwag kong kunin kasi naroroon daw ang regalo niya para sa apo. Lalong sumidhi ang hinala kong may laman yung mamahaling bagay. Pilit ko pang hinila ang bag tsaka tinadyakan sa hita si Lola. Ang kaso, ayaw talaga niyang bumitaw kahit ilang ulit ko na siyang sinipa. Sa halip walang tigil siyang nagmamakaawa sa akin. Bagay na hindi naman tumatalab sa kalooban ko. Lumingon ako sa paligid, wala pa ring tao. Tumitig ako sa mukha ni Lola at nakitang matigas talaga ang kagustuhan niyang huwag bitiwan ang bag. Doon ko na inilabas ang kalawangin kong patalim at mabilis na sinaksak sa braso ng matanda. Sinipa ko pa siya ng isang beses para matumba. Nabitiwan nga niya ang bag. Tatakbo na sana ako subalit nagawa niyang makakapit sa binti ko. Bumaon pa nga po ang kanyang mga kuko kaya nasugatan ako.
Napatingin ako sa kanya at sa di malamang dahilan bigla akong nakaramdam ng kilabot sa matalim niyang titig sa akin. Nagngangalit na rin ang kanyang mga ngipin. Tuluyang napalitan ng galit ang kaninang pagsusumamo. Pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin. Isinusumpa kita! Isinusumpa kita! Sa takot ko, tinadyakan ko ang kanyang ulo at sinaksak ang kanyang batok. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Saglit din akong natigilan kasi hindi ko naman talaga pinapatay ang mga biktima ko. Magnanakaw lang ako, pero hindi naman ako mamamatay tao. Simpleng panakot lang ang kutsilyo ko at hindi ko pa naman talaga ito pinangsaksak sa kahit kanino. Nang matanaw kong may paparating, nanginginig akong kumaripas palusot sa madilim na iskinita. Binaliwala ang kumikirot kong binting may sugat. Dala ko siyempre ang itim na shoulder bag ng matanda. Tumakbo ng ilang minuto para siguraduhin hindi ako masusundan. Tapos pumwesto sa madilim na gilid ng isang nakaparadang truck. Binuksan ko ang bag, Sir Jupiter. Nakita ko roon ang isang maliit na New Testament Bible. Librito ng nobena. Asul na rosaryo. Puting panyo at pitakang may lamang ID at 500 piso. May nakita rin akong maliit na kahong nakabalot ng gift wrapper. Bagay na mabilis kong binuksan. Agad namang nanlaki ang mga mata ko nang makitang isa pala itong gintong krus na pendant. Naalala ko bigla ang sabi ng matandang regalo para sa kanyang apo. Malamang yun yung pendant na nakita ko. May kasama pa nga pong note sa loob ng maliit na kahon. Congrats, Elizabeth. Sa wakas, mahal kong apo, matutupad mo na rin ang pangarap mong maging guro. Sana gabayan ka palagi ng may kapal at sana palagi mong isusuot itong regalo ko sa iyo. Habang nagbabasa, biglang kumirot ulit ang sugat ko sa binti. Kaya napawi ang malapad kong ngiti nang maalala ang nangyari sa matanda. Sabi ko nga po, hindi naman ako mamamatay tao talaga. Magnanakaw lang ako. Bumuntong hininga tapos ipinagpalagay na siguro hindi talaga yun maiiwasan. Kapit sa patalim ang gawain ko eh. May literal na patalim din akong bitbit. Siguro kailangan ko na lang pag-aralang iwasang makasaksak at pag-aralang tanggapin ang kahit anong ibubunga ng gawain ko. Hindi ko nga lang alam na sa ibang klaseng hilakbot pala ang magiging karma ko. Binalot ko ng puting panyong galing sa bagang sugat ko. Bumuntong hininga pa ako ulit saka lumakad para bilhin ang mga kailangan ni Julius. Kailangang kumayod kasi kaming dalawa na lang ang magkasama sa mundo. Namatay ang sugaral kong nanay sa panganganak kay Julius noong 10 taong gulang pa lang ako. Tapos nasaksak naman si tatay ng kanyang kainuman noong 14 ako kaya no choice. Ako na ang tumayong tatay at nanay ni Julius simula noon. At dahil grade 4 lang ang natapos ko, ang pagkapit sa patalimang nakita kong pinakamainam na paraan para kumita ng sapat. Bandang 11:00 na po noon nang makauwi ako. Mabaho, madungis at malamok ang palibot ng maliit naming barong-barong na kahoy. Hindi na nakapagtataka kung bakit pabalik-balik ang lagnat ni Julius. Dagdag pang wala ring silbi ang klinika sa barangay. Tapos ang hirap pang magpahinga kasi palaging maingay sa labas kahit malalim na ang gabi. Nagkalat ang mga nagtatakbuhang mga bata, nagchichismis ang mga nanay at nag-iinumang mga tambay.
Paika-ika akong pumasok dahil sa pakirot ng pakirot kong binti. Pinainom ng gamot ang kapatid kong 7 anyos tapos binigyan siya ng mansanas bago pinatulog ulit. Sir Jupiter, matutulog na po sana ako pero masyado na talagang masakit ang binti ko noon. Kaya pumunta muna ako ng banyo para hugasan ang sugat. Tinanggal ko ang nakabalot na puting panyong namamansahan na ng dugo ko at nahintakutan nang makita ang kalagayan ng sugat. Kukulang naman yun eh. Kukulang naman yung nakasugat sa akin. Kaya nakapagtataka kung bakit naging ganoon kalala ang sugat ko. Medyo malalim na kalmot ang nakita ko tapos nag-uumapaw sa nana. Nangungulay talong na rin ang balat sa palibot ng sugat ko dahil sa pamamaga. Ramdam ko ring napakakati nito maliban sa sobrang makirot. Agad kong tinapat sa tubig mula sa gripo ang sugat para mabanlawan ng nana. Natanggal naman po pero mukhang may panibagong nana pang palabas mula sa loob. Nabahala ako kasi hindi ako pwedeng magkasakit. Kinilabutan din, lalo pa nang maalala ko na naman ang matandang iniwan kong nakahandusay. Hindi po talaga mawala sa isip ko ang napakatalim niyang titig sa akin nang ginalit ko siya. Matapos hugasan, nilagyan ko ng alkohol ang sugat, tsaka binalot ng bimpo. Pagkatapos humiga na ako sa papag ko at natulog. Kinabukasan, ganoon pa rin ang kalagayan ng sugat ko. Hindi talaga ito gumagaling bagamat hindi naman lumalaki. Pero ramdam ko namang lalagnatin yata ako. Si Julius naman may trangkaso pa rin tapos nabahala pa nang makita ang sugat ko sa binti. Sinabihan ko siyang ayos lang ako. At aalis lang ako para kumuha ng pera sa amo ko. Pagkatapos kong magalmusal, kinuha ko ang pendant sa bulsa ng pantalon na suot ko ng nagdaang gabi. Wala na yung bag. Tinapon ko na. Pero nasa akin pa rin ang pitakang may lamang pera at ID. Balak ko nang ibenta ang gintong alahas sa suki kong alahero noong umagang yun. Panigurado kasing malaki ang kikitain ko roon. Ibinilin ko ang kapatid ko sa kapitbahay naming si Ate Vanji na tindera ng sari-sari store. Kako, pakitignan na lang si Julius mayat maya kasi may trangkaso pa rin. Bumili rin muna ako ng ilang yosi tapos napasilip sa TV na pinapalabas ang pang-umagang balita. Sir Jupiter, natigilan ako nang makita ang mukha ng babaeng umiiyak sa TV. Elizabeth ang naka-flash na pangalan nito. At ipinapakita rin sa gilid ang mukha ng matandang nadali ko. Naistatwa ako sa kinatatayuan ng malamang namatay nga ang nasabing lola. Hindi ako makapaniwalang nakapatay ako ng tao. Hindi ako makapaniwalang ganito na pala ako kasahol. Hindi ako makapaniwalang napakahaba na pala ng sungay ko na pinatubo ng madilim kong kinalakihan. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko at butil-butil ang pawis ko nang mamalayan kong tinatawag na pala ako ni Ate Vanji. Inaabot niya sa akin ang yosing binili ko. Kita ko sa mukha niya ang pagtataka. Sabay tinanong ako kung ayos lang daw ba ako. Namumutla raw kasi ako, nangangatalatang lalaki ng mga butil ng pawis. Sabi ko naman, ay, huwag ho kayong mag-alala ate. Medyo puyat lang yata ako. Si Julius na lang po ang alalahanin ninyo, masama pa kasi talaga ang lagay ng kapatid ko eh. Sinigurado naman niya sa aking titignan-tingnan niya si Julius habang wala ako.
kaya kampante akong naglakad para sumakay ng tricycle. Umupo ako sa bandang likod ng driver kasi may binata nang nakaupo sa tabi ni Manong. May umupo rin sa tapat ng kinauupuan ko. Ilang sandali pa may sumakay ring isang matandang nakatakip ng itim na belo ang mukha. Umupo ito sa tabi ng binata doon sa harapang upuan. Habang nasa biyahe, hindi ko maiwasang titigan ng matandang nasa harap. Parehong-pareho kasi ng suot niya yung blusa ng lolang na biktima ko. Hindi ko nga lang makita ang mukha kasi may takip na belong itim. Subalit makalipas ang ilang saglit, napatingin ako sa side mirror na nasa bandang passenger seat. Sir Jupiter. Nanayo ang mga balahibo ko sa buong katawan nang makita ang pamilyar na mga mata sa salamin. Nanlilisik ang mga ito at matalim na nakatingin sa akin mula sa refleksyon. Hindi ko pa rin kita ang kabuuan ng kanyang mukha pero sigurado na akong siya talaga yun. Siya talaga yung matandang nadali at napatay ko ng nagdaang gabi. Mabilis akong dumukot ng 20 pesos sa bulsa ko at bigla kong inabot sa driver. Hindi pa man siya nakakahinto, dali-dali na akong bumaba at paika-ikang tumakbo. Lumingon pa ako sa tricycle tsaka nakita ang nagtatakang tingin ng driver at ng ibang mga pasahero. Pero wala roon ang matanda. Nagpalinga-linga ako. Wala talaga siya sa paligid. Malabo namang bumaba rin yun, tumakbo at naglaho ng ganoon kabilis. Gayon pa man ramdam ko pa rin ang matalas niyang titig sa akin mula sa kung saan. Hindi nawala ang kilabot na nagpapanginig sa buo kong kalamnan. Mabilis pa akong naglakad sa maingay na bangketa. Sumuot sa pagitan ng maraming mga tao. Kabado pa rin. Lalo't medyo malayo pa ang lalakarin ko para marating ang pawn shop. Napaaga kasi ang baba ko sa tricycle dahil nga sa matanda. Sumasakit na rin lalo ang binti ko tapos ramdam kong nangangatas na naman ang nana sa loob ng nakabalot na bimpo. Lumiko ako sa isang eskinita para makalusot sa kabilang kalsada. Subalit natigilan ako nang makita kong nakatayo sa gitna ng masikip na espasyo ang matanda. Wala na ang belo sa kanyang ulo, kaya't malinaw ko nang nakikita ang namumutla niyang mukha. Matalim na nakatitig sa akin ang kanyang mga mata. Titig na lalong nagpanginig sa kaluluwa ko. Tumalikod ako at dali-daling bumalik sa may bangketa. Pinilit kong tumakbo kahit paika-ika habang ramdam kong nasa paligid pa rin ang matanda. Hanggang sa natanaw ko ang simbahan ng Santo Niño at naisip kong baka pwede akong humingi ng tulong at proteksyon sa may kapal. Tinanggap naman ni Jesus ang kawatang katabi niyang nakapako siguro baka sakali pwede rin ako. Ang kaso hindi pa man ako nakakalapit sa bakuran ng simbahan, bigla ko na lang naramdamang may humatak sa binti kong may sugat. Sigurado akong hindi guni-guni ang napakalamig na kamay na kumapit sa binti ko. Napakalakas din ito kaya napadapa ako at nasubsob ang mukha sa may semento. Pinilit kong bumangon at nagpalinga-linga. Hinahanda ang sariling makita ang matanda. Pero wala siya roon. Sa halip mga taong nagdaraan lang sa bangketa ang nakita kong nakatingin sa akin. May ali pang ang lumapit at nagtanong kung ayos lang daw ba ako. Hindi ako nakasagot kasi ramdam ko pa rin ang hilakbot sa dibdib ko. Pinilit ko na lang na tuluyang makatayo tsaka nagpatuloy sa paglakad papuntang simbahan.
Subalit natigilan ako nang matanaw kong naroroon ang matanda sa harap ng gate. Inaabangan ako. Tumalikod na naman ako at muntik pang madapa ng kumirot ng husto ang sugat ko. Saglit kong tinignan ang nakabalot na tela. Napansin kong nagmamantsa na rito ang dugo at nana. Ramdam ko na naman ang presensya ng matanda sa likod ko, kaya pinilit kong maglakad ng mabilis para makalayo. Sir Jupiter, hindi talaga niya ako nilubayan noon. Kapag lumilingon ako sa likod, kita kong naglalakad siya ilang metro mula sa akin. Kahit gaano ko pang bilisan, nakakasunod pa rin siya kahit mabagal lang ang kanyang mga hakbang. Ilang minuto pa, nakikita ko na rin siya sa kung saan-saan. Sa gilid ng mga gusali, sa loob ng jeep, sa bintana ng mga tindahan, sa bungad ng mga eskinita at sa ilalim ng mga poste ng ilaw. Kapag lumilingon nga po ako sa paligid, nakikita ko na rin ang mismong mukha ni Lola sa mukha ng mga taong naglalakad. Sa mga gwardya, mga tsuper, mga pasahero, mga mamimili at mga kabataang gumagala. Ramdam kong nababaliw na ako kakaiwas sa kanya. Sumisidhi na rin ang pangangatal at pamumutla ko, tapos ang butil-butil kong pawis. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone kong galing lang din sa nakaw. Tumatawag si Ate Vanji, ang tindera ng sari-sari store sa may amin. Ivan, si Julius. Ano bang nangyayari rito sa kapatid mo? Kinukumbulsyon na to rito. Tapos, bakit naman hindi mo sinabing may malalang sugat pala to sa binti? Napakalaki at nag-uumapaw sa nana. Ivan naman, may impeksyon tong bata sa pagpapabaya mo eh. Nasaan ka na ba? Huy, sumuot ka naman. Ivan! Hindi ako nakasagot kay Ate Vanji. Pakiramdam ko noon hinugot palabas ang kaluluwa at puso ko, Sir Jupiter. Ramdam ko ang matinding hilakbot sa matanda at grabing pagkabahala para sa kapatid ko. Nabitiwan ko na nga lang ang cellphone. Kaya nalaglag ito sa semento at nabasag ang screen. Hindi pa rin ako makagalaw sa kinatatayuan ko dahil sa mukha ng matandang ilang pulga na lang ang layo sa akin. Halos humalik na nga sa mukha ko. Nanlilisik ang mga mata pero tumatawa. Bumabagting ang karimari-marim niyang boses sa tenga ko. Tinatabunan ang ingay ng mga sasakyan at malalakas na patugtog ng mga shop sa paligid. Sinabi niyang, "Pagsisisihan mo ang ginawa mo habang buhay. Pagsisisihan mo ang ginawa mo. Isinusumpa ko, hindi ka matatahimik kailanman. Hindi!" Sumasakit na ang ulo ko. Napapapikit na ako pero kita ko pa rin ang nakakatakot niyang mukha. Nagsusumigaw na rin ako. Wala nang pakialam sa mga tao sa paligid ko. "Tama na, Lola. Tama na po. Patawarin ninyo na ako. Tama na." Sunod ko na lang namalayan ang sariling nakahiga sa gilid ng bangketa at pinapalibutan ng mga miron. May isang aling pinapaypayan ako tapos meron ding baklang minamasahe ako. Agad din akong inabutan ng tubig ng isang gwardya nang mapansin nilang nagkamalay na ako. Ewan, hindi ko maalalang hinimatay pala ako. Basta ang huli kong natatandaan, ang matinding pagpaparamdam ng matanda sa akin. Mga kalahating oras pa at naging maayos din naman ako. Tumanggi na akong magpadala sa ospital kasi wala naman akong pambayad. Sinabi ko lang sa mga tumulong sa akin na nasobrahan lang ako sa pagod. Tapos napakainit din ng araw. Nagpasalamat ako sa kanila at nagpatuloy na rin ako
sa paglalakad. Dinukot ko ang pitaka ng matanda sa bulsa ko. Tinignan ang ID at inalamang nakalagay na address. Makalipas ang halos isang oras, natagpuan ko na lang ang sarili malapit sa isang bahay na may nakaburol. Kabado, kasi baka may nakakilala sa akin. Pero bahala na, nilakasan ko na lang ang loob ko. Pumasok ako sa nasabing bahay habang hawak sa nakasaradong palad ang gintong krus na pendant. Sumiksik sa mga bisita at dumiretso sa may kabaong. Sumilip ako at saka tsumempong iniwan ang pendant nang walang nakatingin. Dali-dali naman akong lumabas sa takot na baka makilala ng mga taga roon na ako ang pumatay sa kanilang kamag-anak. Tinawag lang ako noong isang lalaking asawa yata ni Lola. Magkape raw muna ako, subalit nagpilit lang ako ng ngiti. Lumabas ng bahay at lumayo. Halos hindi ako makahinga sa kaba at kilabot sa ginawa ko. Iniisip ko habang naglalakad kung tama ba ang ginawa ko. Iniisip kong baka mas tamang umamin na lang ako sa kanila at sumuko. Pero wala eh. Inaalala ko ang kapatid ko. Hindi ako pwedeng makulong kasi walang magbabantay sa kanya. Ang kapatid kong sa di malamang dahilan, bigla ring dinapuan ng sugat na katulad ng sa akin. Madali akong sumakay ng jeep para makauwi na lalo't hindi talaga ako mapalagay. Dumukot din muna ako ng pitaka mula sa isang pasahero para may maipambili ng gamot. Bumaba ako sa jeep. Bumili ng gamot sa butika at naglakad papunta sa sakayan ng tricycle. Subalit napahinto ako nang makita ko na naman ang kaluluwa ng matandang matalim na nakatitig sa akin. Nangilabot na naman ako. Nagtataka kung ano pa ba ang gusto niya. Sinauli ko naman yung pendant eh. Ano pa bang kailangan niya sa akin? Ano pa? Tumakbo ako papunta sa tricycle at agad na sumakay. Kita kong nakatayo lang sa may di kalayuan ng matanda habang nakatitig pa rin sa akin. Nasa isip ko po noon baka galit siya kasi pinatay ko siya. Yung pendant na isauli ko pero yung buhay niya hindi na pwedeng ibalik. Sir Jupiter, gumaling naman po ang kapatid ko. Maski ang sarili kong sugat, gumaling din po. Bagamat hindi na nawala ang paika-ika kong lakad. Subalit hindi na talaga ako nilubayan ng matanda hanggang ngayon. Palagi ko pa rin siyang nakikita sa kung saan-saan. Sa loob o labas man ng bahay. Kahit sa panaginip, minumulto rin niya ako. Kaya naman naisip kong magbagong buhay na lang. Naisip kong ayoko nang makapatay o makasakit ulit. Sadya man o hindi. Sinubukan ko na lang magtrabaho ng matino. Nilulunod ang sarili sa puyat at pagod kahit maliit lang ang kinikita. Ang mahalaga, may maiuwi akong pagkain sa hapag namin ni Julius galing sa malinis na paraan. Siguro maraming galit sa akin sa mga listeners. Ayos lang po, naiintindihan ko. Masamang tao kasi talaga ako, lalo na noon. Kaya nga po gusto kong sabihin huwag ninyo akong tutularan. Hindi kasi natin alam kung anong klaseng karma ang dadating sa atin pag nagkataon. Tsaka itatanong ko na lang din sana kung paano ko po kaya matutulungang mapayapa ang kaluluwa ng matanda.
Kung pwede ko lang sana talagang isuko ang sarili ko, kasi yun nga po, walang maiiwan para kay Julius. I-comment nyo lang po kung may alam kayong paraan kasi wala po talaga akong alam sa mga ganitong bagay. Maraming salamat po sa mga ibibigay ninyong payo. Aabangan ko po yan. Maraming salamat din po, Sir Jupiter, sa pagbabasa nitong aking kwento. More power sa inyo at mag-iingat po kayo palagi.